Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano niya yung mga balita ngayon, Mr. Maravillas? Ay, ito good news. Ayan o. Ombudsman eyes filing of cases against Villar, Escudero, Villanueva over flood control mess. O finally, sabi ko sa inyo, ito yung susunod po na batch ng mga big fish. May ilan na po na big fish, yung mga diskaya na nakakulong at saka si dating senador Bong Revilla. Ito na yung mga butanding. O yung mga nag-aanap pa ng sinasabing big fish, malapit na po na mapanagot sa batas. O di ba? Ito yung balita, mga kababayan. Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya revealed that the filing of cases against Senator Mark Villar, Joel Villanueva, and Francis Chis Escudero is now underway, as his office is set to wrap up the preliminary investigation into their alleged involvement in the flood control anomalies. Rimulya earlier said that the charges to be filed against high-ranking government officials and their alleged cohorts before the Sandigan Bayan will include malversation in graft. The three senators were implicated The three senators were implicated by former Department of Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, kung saan sila, mga kababayan, inakusa na tumanggap ng mga alleged kickbacks. Ito yung lagi natin pong binibigyan ng panahon na matapik dito sa ating mga vlogging kasi parang nakakalimutan na. O di ba? Itong mga senador na to. Ayan o. At sabi ni Boyeng Rimulya the other day, sa iba pang mga sinasabing big fish. Ayan o. Kahapon nito, mga kababayan, sabi ni Ombudsman Rimulya, Saldico must return billions to talk with government. Kailangan muna niya magbalik siya ng billions. Kung gusto niyang makipag-usap, restitution muna. Kung hindi, ibabalik yung billions. Walang mangyayaring pag-uusap. Di ba? Malinaw, mga kababayan, remember ito mga balita na lumabas no? Puno, sabi ni Congressman Ronaldo Puno, Antipolo Representative and Deputy Speaker Ronaldo Puno, si Chis Anyat saka si Saldico behind the 2025 budget insertions. It takes a lot of, real painstaking work to do it, but it was the two who actually finalized those things. And that is why I am saying that did not come to light until just recently. Sabi ni Puno, ito anyang si Chis Escudero at saka si Saldico na dating chairman ng Appropriations Committee. Sila din ang bumuo ng tinatawag na small committee with the Speaker Martin Romualdez and former Senator Grace Poe, who chaired the Senate Finance Committee in the 19th Congress. Puno narrated that the four-member small committee held several meetings in which Romualdez and Poe did not attend, leaving Escudero and Co. as the only attendees. When the committee went into their meetings, this is where the insertions were put in, by the way. So it ended up Saldico and Senate President Escudero were the ones who actually penciled in whatever needed pala to be penciled in. Yan dalawa yung salarin. Kaya po si Speaker Martin, walang dokumento na nagsasangkot sa kanya, wala ngang pirma sa BICAM. Pero si Martin Romualdez yung pilit na isinasangkot nila, walang makitang dokumento. Nakita na ninyo, mga kababayan? Lahat ito, barkada ni Chis Escudero. Yun ang mga sinasabi na paboran ng mga tinatawag na insertions. And so, maganda itong balita na ang sabi, itong mga senador na to, mga kababayan, pa-file na ng mga kaso in relation sa
flood control mesh. Finally, si Saldico wanted na po. At ang sabi ni Ombudsman Rimulya, kung may intention siya niya na makipag-usap, kung anong purpose, ang una dapat, ibalik ang billions. Yan ang sabi po ni Boying Rimulya. So, malinaw po sa mga testimonya kung sino yung totoong salarin. Di ba po? Kung sino yung may huling hawak ng lapis. Yung small committee po. Sino yung mahawak, sabi ni Puno? 2 tao. Si Cheese at saka si Saldico. So doon ipinasok yung mga amendments, yung insertions. Madaling salita, mga kababayan, sa uling yugto ng budget, sila yung lumalabas na nagmaniobra base sa mga testimonies. Ngayon, doon naman po sa malakihang reallocation sa 2025 budget, sino po yung nag-utos? Ito po. Ayon sa aligasyon ng House side, ayon kay dating House Appropriations Chair Saldico, mahigit 100 billion ang tinapyas mula sa iba't ibang ahensya kabilang yung PhilHealth at DepEd upang punduhan ang piniling proyekto na inognay kay Cheese Escudero. Nagbunsod ito ng tensyon sa pagitan ng Senado at ng Kamara. Ang sabi, sa zero subsidy sa PhilHealth 2025, itinulak ito ni Cheese ang zero government subsidy. Sa katwirang may mahigit 500 bilyong reserve ang PhilHealth na hindi umano nagagamit ng maayos. Tinawag niya ang pagtanggal ng 74 bilyong pesong subsidy bilang isang wake-up call. Si Cheese talaga po yung salarin. Yan December 2, 2025. House-funded key sectors in 2025 but Escudero post for cut, sabi po ni Saldico. Kaya klaro po, kung may mga Pilipinong nagagalit at nahirapan po dahil sa pagtatanggal ng subsidy, dapat huwag natin iligaw yung sisi. Ang polisiyang yun itinulak po ng Senado sa pamumuno ni dating Senate President Cheese Escudero. Pinagtanggol niya yun. Di ba? Ngayon, doon naman po sa education budget cut. Una sa computerization program, 100 billion ang binawa sa DepEd computerization. Dahil umano sa low utilization, dahil giit ni Escudero, may 36 billion na unspent funds ang DepEd mula sa 2022 to 2024. So ang tanong mga kababayan, kung edukasyon yung puhunan ng bansa, bakit dito po nagsimula yung bawasan? Bakit binawasan po ni Cheese ang pundo para makapag-hire tayo ng maraming guro? Di ba po? So comes now the 142 billion na insertions ni Cheese. Ang tanong, sino yung nagkinabang? Ito yung mga nagkinabang po. Nakatanggap ayon sa ulat. Bulacan, 12.08 billion, baluarte ni Villanueva. Malapit na kaalyado ni Cheese Escudero. Sorsogon, 9.1 billion, sariling lalawigan ni Cheese. Mindoro, 8.37 billion. Batangas, 7.32 billion. Davao, 7.2 billion, lugar ni Pulong. Misamis Occidental, 6.5 billion. Quezon, 5.9 billion. Cavite, 5.6 billion. Valenzuela City, 4.251 billion. Cebu, 4 billion. Para lang ma-remind kayo kung ano yung nangyari. Ano ang basihan, mga kababayan, dito sa ginagawa ng Ombudsman. Yan ang dahilan kung bakit may case build-up at ipa-file na daw yung mga kaso dito sa mga big fish na to. So sa flood control projects, mga kababayan, 17 billion lumalabas sa mga investigasyon at mga reports. Ang inilaan nila dito sa mga top recipient areas. So ang tanong, kung patas yung proseso, bakit yung mga kaalyado lang nila ang may tinatawag na lion share? Sila yung may pinakang mataas. O di ba malinaw po ang intensyon? Malinaw, mga kababayan. So sapat, mga kababayan, yung batayan para sila po ay panagutin. Kasi pag hindi sila pinanagot, magiging paulit-ulit lang po ang modus. So ito yung gustong tundukan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Imagine, 142 billion yung insertions. Hindi siya maliit na pera. So malinaw po, hindi pwede na magturo ng ibang tao kapag
Sila ang may sila yung may hawak ng lapis. Sabi yan ni Puno. Yan. When the committee went into their meetings, this is where the insertions were put in, by the way. It ended up Saldico and Senate President Escudero were the ones who actually penciled in whatever needed to be penciled in, sabi po ni Puno. So kung dalawa lang po mga kababayan yung namuno sa proseso, dapat sila yung managot, hindi yung mandamay sila ng iba, manunuro ng iba. Di ba po? Sa hustisya po, walang mastermind na dapat po maligtas. Kung sino pa yung mga mastermind, sila pa yung shielded. So kapag ang mga institusyon, mga kababayan ay nanahimik, ang mga institusyon na nanahimik, mga kababayan, lumalabas, iisipin ng tao na kasabwat. Di ba po? Huwag ganon, dapat ang lumabas. Kaya tayo ay natutuwa dito sa mga developments ng balitang ito. At siguradong matutuwa din ang ating mga mamamayang Filipino. Tama po, mga kababayan. Ayan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.